baba, sa kaliwa, sa kanan, sa gitna ako ay dadaan. Panalangin sa dakilang Espiritong Banal na gumanap at nagturo ng mga ebanghelyo. O dakilang Espiritong Banal, kayo po ay nagsimula sa Jerusalem at gumanap sa mga material na bagay dito sa daigdig at nagturo ng tama at maling landas dito sa lupa. Imam Imiza Rabay Jesus, ako po si Marieta Robles na tumatawag at kumakatok sa inyong dakilang pintuan, na kayo rin na may sabi na ang kumatok sa inyong dakilang pintuan ay inyo pong bubuksan, ang humingi ng tulong ay inyo pong bibigyan. Kaya sa mga oras na ito, ako'y humihingi ng tulong na naway manatiling malakas ang aking katawan at lumawak ang aking kaisipan magpakailanman. O mawaing Espiritong Banal na gumanap ng lahat sa material na bagay dito sa lupa, hinihiling ko po sa inyo na ipakita sa akin ang ibig sabihin ng EMZA at ESUS kahit sa panaginip lamang, upang ako'y makadirekta ng aking panalangin at pagtawag sa inyong dakilang sinapupunan upang malaman ko ang tunay na daan tungo roon sa inyong dakilang pintuan. O maawaing Imam Imiza Rabay Jesus, binabanggit ko ang mga pangalan na inyong ginamit bilang material na bagay dito sa lupa. Ngunit simula noon hanggang ngayon ay hindi ko pa po alam kung anong ibig sabihin ng EMZA at ESUS na inyong ginampanan at gagampanan dito sa lupa. Kaya sa mga oras na ito, hinihiling ko po sa inyo na ituro sa akin ang tunay na daan ng EMZA at ESUS. O mawaing Imam Imiza Rabay Jesus, tulungan po ninyo akong maituwid ang aking landas tungo sa inyong banal na pintuan. At tulungan po ninyo akong makarating ang aking panalangin sa dakilang kataas-taasan, kamahal-mahalan, kabanal-banalan at makapangyarihan sa lahat. At naway, hindi labag sa banal ninyong katuruan ang aking kahilingan. O maawaing Imam Imiza Rabay Jesus, naway, kayo na po ang bahala sa akin. Siya nawa. Galaw-gaw, kay harot-harot tignan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Tindig by Etamar Robles. Ang programang maghahatid sa buong mundo ng tunay na balita. NEWS News. At ang lakas nito ay mula sa positive at negative polarity ng daigdig. Hosted by Mayet Robles, ang mami at babaeng lagalag. Telecast every Tuesday from 10 a.m. to 12 noon. Dito sa www.ustream.tv. Then search Kakampi Online. Ang Kakampi Online ay matatagpuan sa ground floor ng Pinoy Pamilya Hotel near corner EDSA FB Harrison, Pasay City. Ang recorded videos mula January 2014 ay masusubaybayan sa YouTube. I-search lang ang Tindig by Etamar Robles. Para sa inyong mga katanungan o kahit na anong laman ng kaisipan, mag-email sa etamarrobles@yahoo.com o tumawag o mag-text sa mga numerong kung tawagin siya'y ganyan, na trumpong tumatarang, nakalilitong masdan at aliparot. Kasaysayan ng lunti ang pulo. Homohona, lahi ng Ita. Ang pinakamahalagang bahagi sa segment ng North
sa NEWS na inilalahad ni Mami sa programang Tindig by Ettamar Robles ay ang tunay na pinagsimulan nating mga Pilipino. Ang tunay na lahing Kayumanggi, ang Ita. Taong 300 Anyo Domini, magkapatid na Ita ang nakasakay sa balsa, ang ipinadpad ng hangin dito sa luntiang pulong ito. Sa ngayon ay kilalang tawag na bansang Pilipinas. Ang magkapatid na ito ay nagngangalang Homo, ang lalaki, at Hona, ang babae. Sila ang Homo Hona na unang paris ng tao dito. Sa kanilang pamumuhay, sinubaybayan sila ng anghel na nagdala sa kanila dito. Kapag may kailangan ituro sa kanila, nagpapakita ito na anyong tao at normal na nakakausap nila. Yan ang pahapyaw na pagbubukas sa kasaysayan ng Ita sa luntiang pulong ito. Nakaturuan ng iglesia ni na Imam Imiza at Rabay Jesus, Tindig Katao Inc. Sila Homo Hona ang unang dumating dito, ang lahi ng Ita, taong 300 AD. Samantalang si Ferdinand Magellan ay pang-11 lang, 1521 AD. Si Magellan ang kinilala sa history natin na nakadiskubri ng Pilipinas dahil ang gobyerno at pundasyon ng saligang batas dito sa Pilipinas ay Kastila. Bukod sa lahing Ita, may 10 pang nauna kay Magellan na nakarating sa luntiang pulong ito. Kaya, ang mga susunod na kabanata ng news, balita sa kasaysayan ng luntiang pulong ito, ay para sa mga taong gising na, nagsusuri, basag na sa katuruan ng Biblia, hindi na kayang bilugin ng mga nagtuturo sa relihiyon ang kanilang ulo. At higit sa lahat, para sa mga taong naghahanap na ng tunay na katotohanan. Ang ginto o liwanag ng kaisipan ay para sa mga taong nilikha nila na kanilang kawangis. Tapos na ang pagliligaw. Dahil matagal nang nagwakas ang sumpang ikinapit ni Magellan na espada niyang krus bago napugto ang kanyang hininga, na anya, sa pamamagitan ng espada kong ito, 400 taong kayong aalipinin ng Diyos na krus na ito. INRE. Galaw-gaw, kay harot-harot, tignan maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Hola! Aloha! Mabuhay! Yan ang aking bati sa inyo, mga kaibigan, kapuso, kapamilya, kakampi, at higit sa lahat, katindig. Sapagkat ito po ang inyong mami, Mayet Robles, ang bumabati sa inyo ng isang maliwanag na bagong taon para sa ating lahat. Ito po ang first episode na telecast ng Tindig by Ettamar Robles. Kaya syempre, pinaghandaan ko po ito. Ano po ba ang meron ako na inihanda para sa inyo? Yan. Atin pong matutunghayan sa Balitaan sa Rembrandt sa portion B at saka C ang napakagandang balita tungkol sa anak ng Tindig, si Patricia Nicole Arching. Siya po mismo ang naghatid ng balita doon sa Balitaan sa Rembrandt, kaya nagkaroon po ng positive na balitaan sa Balitaan sa Rembrandt. Dahil sa pamamagitan ng success story na ikinuwento ni Patricia Nicole doon sa mga kasamahan natin ng media practitioner. Kaya natutuwa po ang ating mga kasamahan doon sapagkat ang batang ito, 16 years old, ang naghatid ng masayang balita. And then kasama po niya ang mga bisita doon na si Dave Diwa at saka si yun yung ating queen ng mga whistleblower na si Sandra Cam. Yan po. Ipagpapatuloy po natin ang usapin tungkol doon sa pinag-usapan po natin doon sa Balitaan sa Rembrandt ang tungkol sa Bureau of Correction. Yan, marami po talagang inilahad pang paputok
si Sandra Cam dun sa kanyang mga whistleblower. Anyway, abangan nyo po yan sa portion B at saka C dahil balitaan sa Rembrandt ng January 2, which is first Friday at birthday po mismo ni Patricia Nicole nung araw na yon na siya ay naghatid ng maganda at masayang balita. Ano po, gold medalist po sila, di ho ba? Siya po ang ating pangwakas na episode sa 2014 na magandang balita at siya po ang nagbukas nito sa Madla. So, and then pagdating po sa portion D, abangan nyo po kasi ipakikita ko na po sa inyo yung slide presentation na nakikita nyo na aking backdrop. Yan po, maunawaan nyo na po kung bakit naging ganyan ang finished ng aking figura sapagkat meron po yung dinitali ko na at dinilagyan ko na po ng audio at saka, siyempre yung video, yun yung slide presentation. Kaya panoorin nyo po yan sa portion D dahil ipauunawa ko po sa pamamagitan ng aking Lego, ng aking mga itong popsicle stick, kung ano talaga ang kaugnayan ng figurang yan doon sa structure na tinatawag nating templo na tahanan ng tao na kanilang tahanan ng dakilang espiritu. So yan po, kung ano hong kaugnayan yan, chain reaction yan, kumbaga kadena ng buhay. And then, dun ho sa portion E, which is 15 minutes na lang ang matitira, ipakikita ko naman po ang ako mismo ang kumuha ng video kung saan, mula doon sa pagkuha ng materyales na kailangan nung aking anak na si Patricia Nicole, doon sa pagkuha doon sa raw material, ikukwento ko po yan hanggang sa paghahatid sa DOST, hanggang sa pag-i-interview ng dalawang bata doon sa kanilang research na yon kay Yusek Zenaida Monsada. Nilagyan ko na po ng audio kung ano yung talagang palitan nila ng tanong at sagot. Yan, abangan nyo po yan sa last 15 minutes ng 2 hours natin sa programang itong Tindig by Etamar Robles. Kaya punong-puno po yan, talagang pinaghandaan ko po yan at yung aking pag-i-edit, ako po mismo ang nag-edit para, sabi nga, kumbaga sa mall, dating department store, ngayon ay mall na po, di po ba? All in one roof. So, yun ho ang talagang nais naming i-project ngayon na advocacy ng Tindig Katao. Dapat ang ating mga anak ay maging multitask na. Kasi ang ating binabasag ay yung katuruan na ang, kumbaga sa sistema natin ngayon ay ang tao ang umiikot sa trabaho. Kumbaga, trabaho ang malaga, ang tao second priority na lang. Kaya ang tao, pag nagle-layoff sila, yung nagtatanggal sila ng mga trabahador, 3 months ng 3 months, di po ba? Kasi po, yun ho, trabaho ang mahalaga. Pero this time sa atin, tao ang mahalaga. Marami kang alam, so trabaho ang iikot sa'yo. So yun ho talaga ang advocacy namin. Kaya mismo ako ay ipinakikita ko na sa gawa. At yun na rin po ang aming ginagawa sa aming mga anak, sa aming iglesia, anak ng Tindig. At yan si Patricia Nicole Arching, pamangkin ko po siya sa dugo. Siya po ang unang yung computed baby na tinatawag namin, Feng Shui baby. Siya po ay isinilang na meron na pong ikinumpute na pangalan para sa kanya. Computed po yun. Kaya yun ho ang kahulugan. Kung paano ho yun, ihahatid ko rin ho minsan ang kanyang ina, mismo yung nagluwal sa kanya, na magiging guest natin dito para ho i-share kung ano yung technique na kanyang ginawa sa computed baby na yan na anak ng Tindig. Okay, so, huwag na po natin patagalin sapagkat mahaba po ang ating kwentuhan, 2 oras yan. Nakonsumo ko na po ang 15 minutes. Kaya, magbabalik po ako para sa Balitaan sa Rembrandt matapos po ang ating mga kakampi online. Maliksi, di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, at aliparot kahit saan pakialam.